Pagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating bibigyang kasagutan ang isa sa komento o tanong ng ating kababayan o viewer po. Narito po ang tanong. Ma'am, kailan po ba nagiging default ang isang conso loan sa SSS? Narito po ang mga sumusunod na mako-consider po natin ang isang SSS conso loan ay default na. Una, hindi nabayaran ng buo ang one-time payment o down payment sa loob ng itinakdang panahon. Sa SSS conso loan po kasi, pwede nyo po itong bayaran ng one-time payment o a down payment po. Depende po sa napagkasunduan ninyo ni SSS. Pero, kung napagkasunduan po ninyo, nababayaran na ito ng buo o kaya naman down payment, sa itinakdang petsa ng pagbabayad at kapag hindi ninyo ito nabayaran, ito ay mako-consider na default na. Next po, may mahigit 6 na buwang hulog na hindi nabayaran o ang tinatawag na accumulated monthly amortization. Ang inyong SSS conso loan ay itinuturing na default na kapag hindi po kayo nakapaghulog ng lampas po na 6 na buwan. Pangatlo po, hindi natapos bayaran ang loan sa loob ng aprobadong termino ng installment plan. Ibig sabihin po, kung ang napagkasunduan ninyo na paghuhulog kay SSS ay like for example po, 1 year, so, kailangan tapusin po yan within 1 year. So, magiging default po yan kung hindi ninyo tinapos ang paghuhulog within 1 year. Pang-apat, may panlilinglang o fraud o paglabag sa mga patakaran at alituntunin ng SSS. So, ang inyong conso loan po ay magiging default din kung meron po kayong ginawang pandaraya o nilabag po na alituntunin kay SSS. So, kabilang din po yan. Ang ipinaliwanag po natin kanina, yan po ay ang mga dahilan kung bakit nagiging default po ang inyong SSS conso loan. So, yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.